Okay, now we're done with the orifice. Punta naman tayo dito sa isa pang device pagdating kay fluid flow measurement. So we have venturimeter. So this figure is an example of a cross-section ng isang venturimeter. So when you say venturimeter, it is an instrument used in measuring the discharge through pipes. And it has three main parts: the inlet, the throat, and the outlet. So itong si inlet, ito yung tinutukoy dyan na converging tube. So when we say converging, from malaking cross-section, papaliit siya. And then the other part is the throat. So si throat naman, nandito yung pinakamaliit na cross-section of flow. And then the third one is the diverging. So kung si converging from malaki, liliit, si diverging naman from maliit, lalaki. So yun yung three main parts ng ating venturimeter. So sabi dito, the angle of divergence is kept small to reduce the head loss caused by the turbulence as the velocity is reduced. So ang tinutukoy naman diyang angle of divergence, for example, eto. So considering point 2. So yung converging tube natin, merong angle theta yan. So same with the diverging tube. So pag pinonject natin yan, merong angle theta dito sa gitna. So gusto natin na konti lang yung angle of divergence. So imagine yung dun sa ating mga coefficient or device coefficients. So 'di ba sabi natin last time, kapag yung dadaanan ng flow is a sharp curve, mas mahihirapan siyang mag-flow. So parang gano'n din dito. So para hindi masyadong magkaroon ng malaking value ng head loss due to friction, to as much as possible maliit yung value ng ating angle of divergence. Okay? So sa venturimeter, it heavily relies on the Bernoulli principle. So yun pa rin naman ang magiging takbo ng solution natin dito. E1 is equals to E2 and then head losses. Head added. So wala naman ng head added and head extracted actually dito kay venturimeter, no? So for its working principle, mainly yung converging section kasi dito. So converging section yung from A papunta kay B. So I hope nakikita yung tinuturo ng cursor ko, no? So yun yung converging section natin, ang ginagawa niya kasi, it speeds up fluid. And at the same time, it lowers the pressure. So kung mapapansin niyo, meron akong nilagay dito na piezometer dun sa ating inlet and then dun sa throat. So the pressure difference between the inlet and the throat is measured to determine the velocity. Pag meron ka ng velocity, so syempre mako-compute mo na rin yung discharge. Kasi all throughout this venturimeter section ay constant naman yung discharge. Okay? So consider 2 points in the system. So point 1 is the inlet, point 2 is the throat. So yung energy equation natin ay ito pa rin naman. So this is the E1 is equal to E2. Pero meron mga cases syempre na meron ding head loss. Pero this one is the energy equation natin without or neglecting the head loss. So rewriting the equation, yung E1 is equals to E2 natin. So pagtabi mo sa isang side ng equation lahat ng velocity head, and then lahat ng pressure head and elevation head sa kabilang side naman. So actually dito, no, since yung point 1 and point 2 natin is on a horizontal line, ibig sabihin parehas yung value ng kanilang z. So actually pwede natin i-cancel out to, no, on some cases kapag horizontal yung venturimeter natin. However, pwede ring vertical kasi si venturimeter, pwede rin siyang naka-incline. So on some cases lang, no, na kahit tineglect na natin yung C1 and C2 dito. So ine-neglect mo lang kapag horizontal yung orientation ng ating venturimeter. So the left side of the equation above is the kinetic energy, which shows an increase in value, while the left side of the equation is the potential energy, which shows a decrease in the value. Therefore, neglecting head loss, the increase in kinetic energy is equal to the decrease of potential energy. So, di ba sabi natin doon sa conservation of energy, so ang energy na pumapasok sa isang system ay dapat equal lang din doon sa energy na lumalabas. Ang nangyayari lang, from one energy, we can convert it or nakukonvert siya into other forms of energy. Now, for this case, kung ano daw yung itinaas ng ating kinetic energy, yun naman daw yung ibinaba ng potential energy. So, dito kasi, considering si point 1, so si point 1, malaki yung area.
So, siyempre habang nagko-convert siya, lumiliit yung area, lumalaki din yung velocity niya. Pero habang lumalaki yung velocity niya, so lumiliit naman yung pressure. And vice versa, ganun din dito kay diverging section. So, basically, yan yung pinaka working principle ng ating Venturi. Okay? So, I think I'm gonna end this muna, no?